Mga idol, kukumustahin natin yung isang kauna-unahang amplifier na nagawa ko. So ipapakita ko sa inyo mga idol. Tingnan natin kung pasok pa yung supply specs niya. Medyo matagal na to, nasa ano na siguro mga idol, pag 4 to 5 years na itong amplifier na ginawa ko. Bali, dalawang piraso ito, ganitong klaseng amplifier. So, ayan, i-review natin ng konti sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. So, ito po yung kauna-unahang amplifier nung nagsimula din tayo mag-vlog dito sa YouTube. Ayan. So, ito po siya mga idol. So, ito po talaga yung ating brand, no? Brand name. Ayan. So, Gia 1.0 po yung model nito. Ayan. So, pinangalan ko talaga sa aking makulit na anak. Ayan. So sa mga previous videos ko, yung mga luma pa nung nagsisimula tayo sa pag-vlog, makikita yun doon yung batang maliit na napakakulit. So sa ngayon, malaki na siya. Ayan, so ito po yung brand name. So hopefully baka in the future makapagpalabas din tayo ng ganitong klaseng amplifier. Ayan, so tested po. Matagal na pong amplifier na to na nagawa ko. So sa ngayon, for ano lang naman to, dahil nagka-problema yung buffer niya. Ayan, ito, yung buffer. So far, buffer lang po yung nagkakaroon ng problema. Yan. So ito po yung transformer na ginawa natin. So IE course lang siya. Yan. So, dahil nung kapanahonan nung ginawa natin, wala pa tayong mabibili na toroidal core. So IE course yung gamit natin dito. Tapos yung secondary output na ginawa natin dito mga idol ay nasa 6120. So bali class H po, 2 tires yung ating amplifier na 1.0. So ayan, makikita ninyo yung PCB board ay ano pa siya, mga low class kumbaga, no? Low class yung PCB board na ginagamit natin dito dahil ito lang naman yung mabibili natin sa market dito sa amin. Ayan. Tapos yung rectifiers diode natin na dalawa, so dito lang siya nakakabit. So dahil medyo maiksi yung case natin, so pag ikinabit ko pa dito sa kanyang kapasitor, medyo hindi na siya kakasya dahil mahaba ng konti yung ating transformer. So sukatin natin mga idol yung kanyang transformer na ginawa ko. Ayan. So nasa 9 cm or 7.5 po yung ano nito, yung haba. Ayan o, nasa 7.5. So ayan. So yung laki nito ay nasa higit kumulang 5.5 yung laki. Center leg pala na ginagamit natin dito mga idol ay 1 3/4 yung center leg ng core. So 1 3/4 lang siya. Ayan. Okay, so ano pa? Yung ano pala, yung ginamit nating winding dito ay nasa number 15 yung primary, tapos yung secondary ay nasa number 13 yung wire na ginamit natin, yung wire gauge nya. So ayan, so ito po yung mga kapasitor na ginamit natin dito. Bali 12 pieces po siya mga idol, yung kapasitor na 100 volts 10,000 microfarad. Ayan. Okay, so susukatin natin mga idol kung sakto yung voltahe sa ano natin, sa main amp na pumapasok, para makita din ninyo mga idol. Okay. Power natin. Ayan. Ayan. Susukatin natin sa low. Ito po yung low natin. Alright. So pumapalo yung low rail natin sa 76. Nagkaroon ng spark doon sa ano, sa supply ng aking fan, yan, no? Kasi inihiya ng ano, ng pusa. Yan. So ito po yung low rail natin. Okay, so 71. So yung high rail, yan, low rail yan, ha. So ito po yung high rail natin dito. Ito ba yung high rail natin? Ito. Ayan. So yung high rail is nasa 156 po mga idol. Ayan.
low rail 70 or 71. Ayan. High rail. Ayan. Okay. Ayan. So pasok pa naman sa specs mga idol yung supply nya. So ibig sabihin walang problema sa power supply. So subukan natin mag sound check. So yung buffer lang niyan yung nagkaroon ng problema, yun nasira yung IC. Yan. So goods pa naman. Tapos yung step tingnan natin kung gumagana. So goods pa siya mga idol. So sobrang tagal na pero okay pa rin po yung kanyang performance. So ayan. Okay siya. Okay, so yun lang, dapat matuyo yung supply diyan sa ano, sa fan natin. Ayan, oh. So basang-basa kasi yan, walang hiyang pusa yun. Okay, so far so good. Walang problema sa ating amplifier. Yan, so ito pala yung likod niya. So pure DIY talaga mga idol dahil lahat ng materials na ginamit natin dito pure handcraft. So yung case, so ginawa din natin to. So nagpa-bend tayo din yung nag-bend, tayo din yung nag-cut ng plain sheet, tapos tayo din yung nagbutas. So tingnan nyo naman yung mga butas natin. Ayan. Tapos sa likod, so tayo din yung nagbutas para sa fan. Ayan. So yung buffer natin, so sa time na to hindi pa tayo nakagawa ng pang CA na buffer. So kaya ito lang po yung ginamit natin na buffer. Yan. Tapos naglagay tayo ng 4 na fan. So 12 volts dito sa harap and to 20 volts naman dito sa likod para mas yung circulation ng hangin sa loob malakas para ma-cool down yung amplifier natin. So, okay. Good na siya, mga idol. Yan. So, Geo 1.0 amplifiers. So, sa balak umorder ng PCB board, so, PM nyo na lang po ako, mga idol, para magawan ko kayo. Marami na rin akong, at ito din yung nangunguna, dati sa ating binebenta. Ayan. So, makakaya niya mag-handle ng 6120 volts AC mga idol. Ayan. So ito rin yung heatsink natin na ginagamit. So suklay lang siya. Tapos hindi pa natin ito nirepis. So, hindi pa natin ito nirepis mga idol. So sa ngayon, pag meron tayong gagawing amplifier, tapos ito yung gagamitin nating heatsink, so kailangan talaga nating i-repis kasi nakita natin doon na hindi pantay yung pagkakaano ng heatsink na to. Pagkaka-flat niya, hindi siya pantay. So, kailangan talagang i-repis. Ayan. So, maraming salamat mga idol. Ayan. So, yung kauna-unahang amplifier natin, Geo 1.0. So, buhay pa hanggang ngayon mga idol. So, for maintenance lang. Ayan. So, yung nagkakaroon lang ng problema is yung buffer niya. So, goods naman sa ngayon. Pinalitan natin ng IC. Ayan. So, maraming salamat mga idol.